Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back dito sa ating Sisiw Academy, Sisiw Talakayan. So pag-usapan natin ang katanungan ng isa sa mga followers and subscribers natin. So ang tanong niya, kailangan bang magbigay ng antibiotics sa mga bagong pisa nating mga sisiw? So napakagandang katanungan yan dahil lahat naman tayo gustong malaman kung ano ba talaga ang practices na dapat, kasi alam naman natin kung gaano kagastos ang pag-aalaga ng sisiw, tapos mamamatay lang din, magkakasakit lang din after 1 month, 2 months, magkakasakit ng kung ano-ano na hindi natin malaman kung bakit, kung paano, kasakit talaga ang ulo natin. So katulad ko rin dati, dumaan din ako sa ganyan. Minsan isang batch, 200 sisiw, nagkasakit, ubos lahat, masakit sa bulsa, masakit sa ulo. So minsan dahil sa takot natin na dumating yung paraan na yun, dumating yung sitwasyon ulit na yon, so iniisip natin na pwede na tayong magbigay ng antibiotics kaagad para maiwasan yon. Pero ito, dito sa Sisiw Academy Farm, ang ginagawa natin, hindi tayo nagbibigay ng antibiotics sa unang buhay ng mga sisiw. So, unang-una, pag nagbigay tayo ng probiotics, gastos, kasi alam naman natin, mahal ang mga gamot. Pangalawa, pag nagbigay tayo ng probiotics, ng antibiotics, we have to make sure na mayroon tayong nakikitang sintomas ng sakit, magkakasakit pa lang o may sakit na, at make sure na tama ang antibiotic na gagamitin. So, yun lang yung way, yun lang yung time na magbibigay tayo ng antibiotics. Kasi, sabi ko nga sa inyo, yung first 3 days ng buhay ng sisiw, masyado silang malakas. Mayroon silang tinatawag na maternal immunity, na lahat ng immunity ng parents nila, lahat ng taglay ng katawan ng parents nila na antibodies, binibigay yun sa kanila sa mga sisiw. Kaya importante talaga na healthy ang gamitin nating mga breeding materials at ma-prime natin sila ng maayos. So, ngayon, kung mapapansin nyo, doon sa loob ng hatcher, pagka pisa ng itlog, kinakain nila ang nasa loob nun, yung mga puti-puti. So, nutrient-packed or nutrient-dense yung mga naiiwang puti-puti na yun. I forgot the term, Pero kinakain nila yun. Yun ang pabaong pagkain sa kanilang parents nila, ng nanay nila. So, kumbaga, it's very wonderful, kung paano yung life form ng mga sisiw at ng buhay dito sa mundong to. So, anyway, ang ginagawa natin dito sa Sisiw Academy Farm, paglabas ng sisiw galing sa hatcher, pinapainom lang natin sila ng tubig. Pero since hindi pa sila marunong uminom ng tubig, dinidip natin yung tuka nila sa tubig para matikman nila ang tubig. Pag binaba natin sa brooder, lalapit na sila sa painuman, iinom na sila. Kasi there are 2 things na importante. So yung tubig na binibigay natin is nilalagyan natin ng brown sugar. Brown sugar, honey, bahala na kayo kung ano meron. Pero para makatipid, brown sugar. So, sa 1 litro, pwedeng 2 hanggang 4 na kutsara na brown sugar. So, 2 rason kung bakit. Una, pag uminom ang sisiw, since sa hatcher, uhaw na uhaw sila, tuyo-tuyo ang lalamunan dahil ilang oras na silang nandyan or baka 24 hours na sila, 1 day na sila nandyan, medyo tuyo ng pakiramdam nila. Kaya importante na, ang unang pumasok sa katawan nila is liquid. Dahil may brown sugar, it gives them energy kasi glucose and carbohydrates yan. So, pag ininom ng sisiw, marare-energize, marare-vitalize sila. So, yun lang yung binibigay natin bago natin sila bigyan ng feeds. Kasi, pag inuna natin ang feeds, since tuyo nga ang lalamunan nila, kakain sila, posibleng mabarahan. Pag nabarahan, para kang kumain ng pulburo na walang tubig. So, mababara sa lalamunan, pwedeng ikamatay nila. So, yung tubig, pag nauna muna sa lalamunan nila, pinapalambot nila ang lalamunan nila, yung food passage, medyo kiniklear out ng tubig. Kaya yun ang inuuna natin dito sa Sisiw Academy Farm. So, hopefully, nasagot natin ang katanungan ng isa sa mga followers and subscribers natin. So, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos dito, ang Lord G. Sisiw Academy.